po tayo sa ating pong pag-aaral po sa aklat po ng mga gawa. So kung kayo po ay mga first time po no, na nakadalo po dito po sa iglesia po natin sa San Carlos, ay tinutuloy po natin yung ating pong pag-aaral po sa aklat po ng mga gawa. And last Sunday po nakita po natin ang ilang po mga impormasyon tungkol po sa aklat po na ito, na ang libro na ito ay sinulat po ni Lucas. Isa po siyang manggagamot, isa po siyang kasama po ni Pablo. Parte po siya doon sa team na ginamit po ng Panginoon upang abutin ang mga marami pong mga lugar po sa Asia Minor. Si Lucas po ay kasama po doon sa pangalawa pong pagkakataon na si Pablo po ay umikot sa lugar po ng Turkey or Asia Minor po sa panahon po nila noon. At si Lucas din po, sabi po ng mga ilan, siya sa mga magaling, maayos na tagapaglathala o tagapagsulat, no? Lalong-lalo na po sa aspeto po ng kasaysayan. Dahil nga po, marami po sa mga sinulat po ni Lucas ay hanggang ngayon po makikita. No, he was considered one of the greatest historians of all time. No, at nasabi ko po sa inyo, mayroon po isang pagkakataon na mayroon po isang tao na nagumpisa po na walang takot sa Panginoon. Hindi siya Kristiyano at gusto niyang patunayan po ngayon na kung talagang hindi totoo ang Biblia. No? At umikot po siya sa mga ilang pong mga lugar na sinulat po ni Lucas. At sabi nga po nila, after that, yung kanya pong pagpapatunay na hindi daw totoo ang Biblia, umabot sa punto na naging Kristiyano rin po yung pong taong yun. No? And so that how authentic ito nga po si Lucas sa kanya pong pagkakalimbag, pagkakasulat po na ito. Napag-aralan din po natin kung sino po ang kanya pong sinulatan. Generally, in a general sense, this book is for all the believers. Because we know for the fact that the book of Acts is a story of how the kingdom was expanded not only in Jerusalem but all the nations or to the ends of the earth. Sabi nga po sa Acts chapter 1 verse 8. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na talagang in a general sense ito lang po ang intensyon po ni Lucas. Particularly po, mayroon po siyang sinulatan. At ang pangalan po ng kanyang sinulatan ay si Theophilus. No? Theophilus could mean friend of God. Or it could mean also loved by God or beloved by God or lover of God. Ano man po mga pwede hong implikasyon ng pangalan pong iyon. At ako man po mismo, naniniwala po na itong si Theophilus po ay isa pong mananampalataya. Dahil nga po sabi po ni Lucas, lalo po yung kanya pong part 1. Ang part 1 or ang volume 1 ng Book of Acts ay ang Gospel of Luke. At sabi niya doon na, most excellent Theophilus. At ang pananalita rin po na yon ay hindi po siya ordinaryong tao. Siya po ay isa pong taong prominente sa lugar po ng Roma o maaari sa lugar po ng Antioch, kung saan sabi nila si Lucas po ay taga-Antioch. Maalala ko ninyo, ang lugar po ng Antioch, diyan po unang binanggit ang salitang Kristiyano. Diyan po unang binanggit ang pangalang Christians. At yan din pong sa Antioch, diyan din po una hong nilaunch ang missionary endeavor ng iglesia sa pamamagitan po ni Pablo sa Acts 13. O sabi po ng mga ilang pong historian, si Lucas daw po ay galing po sa lugar po ng Antioch. And probably, it is probable na itong si Theophilus ay isa pong Roman officer sa lugar po ng Antioch. At gusto ho niya ngayon na patatagin, mas lalo hong maging maliwanag, mas lalo maging klaro, at ma-establish sa isipan po ni Theophilus ang gawa ng Ebanghelyo o ang gawain, ang buhay ng ating Panginoong Hesus, yan po sa Gospel of Luke, at magtutuloy-tuloy po yan sa buhay po ng Iglesia ng Panginoon sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. And last time po, tinignan po natin that the main verse of this book is in Acts chapter 1 verse 8. No? At sabi po natin, yan po ang pagpapangkat na gagawin po natin sa pag-aaral po natin sa aklat po ng Lucas. Okay. Sige lang po at lumilipad yung aking notes. Okay, dami pong patalastas. Ayan. So, dito po sa Acts chapter 1 verse 8, makikita po natin ang pagpapangkat po sa tatluhong point o puntos. Una, ang gawain po ng Ebanghelyo sa lugar po ng Jerusalem. At pangalawa, makikita po natin the ministry in the area of Judea and Samaria. And then lastly po, we could see the outline of this book that this is also in terms of ministry to the ends of the earth. So yan po ang pinaka main verse or theme verse dito pong aklat po na ito, no? At yan din po ang magiging kumbaga takbo ng ating pong pagtatalakay, pag-aaral po sa aklat po ng
ng mga gawa. Nandito na po tayo sa Acts chapter 1 verse 6 to 11. So kung kayo po ay may mga Biblia, pakibukas po sa Acts chapter 1 verse 6 to 11. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Sabi po niya dito sa Acts 1, 6 to 11. Nang muli magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Sila'y nakatitig sa langit habang siya'y iniakyat sa langit. Walang ano-ano'y dalawang lalaking nakaputi ang lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. O marami pong ilang pong mga komentarista o mga nagbibigay po ng komentaryo na ito pong mga salita na ito sa Acts chapter 1 verse 6 to 11 ay tinuturing po nilang habilin ng ating pong Panginoon. His final instruction, ika nga. Nakikita rin po natin ang kanya pong instruction sa aklat po ng Mateo in Matthew 28 verse 18 to 20. Kaya po sabi nga po nila, this is the Great Commission. No? O dito po sa aklat na ating pong pinag-aaralan, ito po ay huling utos ng ating pong Panginoong Jesus. Yung nga lang po, ang unique po sa ating Panginoon, sa kanya pong habilin, hindi po ito habilin ng isang patay na tao. Okay? Yan po ang maganda. Ang mga sulat po ni Pablo kay Timoteo, yung 2 Timothy, habilin po yon ng isang taong alam na niya na mamamatay siya. No? Si Pedro, yung kanya pong habilin, even po sa 2 Peter, habilin po yun, na alam niya siya ay ipapako na ho sa krus. Pero ito po, habilin po ito ng isang matagumpay na tagapagligtas. Ito po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang, kumbaga, mayroong pong kapangyarihan at soberanya, hindi lamang po sa pagpapalawak ng kanyang kaharian, even po ng kamatayan po niya mismo. He is the God who is victorious, not in terms of propagation of His word, but also over death. And so, napakahalaga at lalim ang mga habilin na ito dahil ito ay habilin ng isang taong makapangyarihan at matagumpay. Okay? And so, napakahalaga pa rin po sa atin bilang mga mananampalataya na tignan po itong habilin ng ating Panginoon. At sa gayon, mai-align po natin ang ating ministeryo, ang ating buhay, ang ating iglesia. Ito ba ang refleksyon ng aking pamumuhay bilang mananampalataya? Ito ba ang takbo? Ito ba ang estilo? Ito ba ang, kumbaga, patutunguhan ng aking ministeryo at ng aking buhay bilang Kristiyano? Bagamat ito po ay ibinigay ng ating Panginoon sa mga unang mananampalataya, pero ang prinsipyo po nito ay tunay pa rin applicable hanggang sa panahon po natin ngayon. Any departure, listen to this, any departure from this instruction is indeed a blatant offense against our Lord. Ano man pong direktang pagsuway o pagkalas o pag-alis dito sa instruction na ito ay pagsabi, paglapastangan sa matagumpay at makapangyarihang Panginoon na ito. And so I believe po as a part of Guiding Light Christian Church, this is always what we banner, not only in terms of our missions program, or yung evangelistic activity po natin, ano man pong lugar kung saan po tayo nilagay ng Panginoon. But still, ito pa rin po ang panawagan ng Iglesia ng Panginoon sa buhay po natin bilang mananampalataya. Hindi po sa pagpapaganda ng estado ng mga tao para gumanda ang kanilang pamumuhay, social justice issue, hindi para sa ganon, persahin ang impluensya ng Kristiyano sa bawat gobyerno, dominion theology, o hindi para sa ganon maging sentro sa buhay ng iglesia ang mga milagro, charismatic movement. Hindi po yun, mga kapatid.
we are still to be witnesses of the gospel of grace. Yan po ang patuloy po nating itataas sa ating pong panawagan bilang mananampalataya. And so base po dito sa ating pong nabasa, meron po akong tatlo ho na kumbaga mga statements or may mga obserbasyon na kailangan po natin tignan base doon sa dialogue or conversation o yung mismo hong sinabi ng mga ilang po mga katauhan dito po sa passage na ito. There are 3 points based on the statements mentioned, first by the disciples, and then by Christ Himself, and then by the 2 messengers or the 2 angels. So base po doon sa pananalita ng tatluhong katauhan na mababasa po ninyo dito, yun din po ang magiging puntos po natin sa ating pong pagtatalakay ngayon pong umaga. And by the way po, bago po makalimutan, basically po ang aking pong pamagat, ang pamagat po ng pagtatalakay po natin ay Jesus' Ascension. No, ang pag-akyat ng Panginoon sa langit, ano ang mga nangyari pong mga kwentuhan, usapan dito po sa passage na ito. Una, we will see in verse 6 is the provoking question of the disciples. The question of the disciples. Pangalawa, makikita po natin in verse 7 to 8 is the pressing ministry of the church. The pressing ministry of the church. And of course, pangatlo is the promised return of Christ. Yan po ay verse 9 to 11. So the provoking question, the pressing ministry, and of course, the promised return. So yan po yung tatlo po na titignan po natin ngayong umaga po na ito. Is it with me? Kayo po mga taga Baguio, maintindihan po namin kapag kung talagang kumukutitap na ho yung mga matahon ninyo. Kasi po, mainit po talaga at ang tendency po natin maantok. No? Mga taga San Carlos, sanay po sila. No? Kahit po nakapikit yan, gumaganong-ganon po sila. No? Kunwari nagpipray. No? Pero as much as possible po, I would like to request po kung talagang kakayanin po na talagang hindi po kayo matamaan po ng antok. Talagang pay attention, no? Because this is the Word of God. This is something that we have prayed for. Habang wala po yung Sunday, we are praying for Sunday worship service. And somehow, this is the Word of God. Can you imagine po no, ang salita ng Panginoon? So, I would like to encourage you, pero syempre kung talagang hindi kaya, why not give higit mo konti, but of course, make up po no, doon sa pakikinig po ninyo. And I would like you to be active and engaging in terms of your participation by act of listening. Okay? So, una is the provoking question of the disciples. Basahin po natin yung verse 6 po sa Ingles. Sabi po niya sa Ingles, "And so when they had come together, they began asking him, saying, Lord, Master, or Kurios, is it at this time that you are restoring the kingdom to Israel? Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Obserbahan po ninyo ang pagkasambit po ng mga disipulo po na ito. Primarily po, the apostles. Labing isa na po sila at that time. Patay na po si Judas Iscariote. Nagpakamatay po siya. At ang kanya pong doon sa kanya pong pagkamatay ay talagang napaka-tindi. It was gruesome. No? Sabi nga po nila. The word Lord there is master or kurios. And ito po ay hindi po usual na greeting ng mga disipulo, lalong-lalo na nung panahon na ang Panginoon ay nandito sa lupa at nagbiministeryo. In 3-year time na ang Panginoon ay palagi po niya kasama ang mga disipulo, it was not the usual greeting of the followers of Christ, the apostles, to call him Kurios. It is always with that word Rabboni or Rabbi. Rabboni means the highest expression of being a teacher. The teacher of teachers, parang ganon. Or Rabbi, Guro. And so, nung sinabi po, tinawag po siyang Kurios Master, it would mean na because they saw His resurrection. Nakita nila na ang Panginoon na ito ay hindi ordinaryong guro. Itong tao na ito ay hindi siya ordinaryong tao. He is indeed the Master of all. Kung ikaw din yung nandun na sa punto, siguro tinitingnan mo ng matindi ang Panginoon. Talaga siya ba talaga ito? Can you imagine? Binugbog siya. Kita pa yung mga nandito sa kanyang mga kamay. Tapos nagsasalita siya. By the way, he was teaching, nagtuturo si Jesus for about 40 days sa mga disipulo. He was actually preparing his followers, his disciples, for 40 days bago siya umakyat sa langit. Okay, side comment lang po. Huwag kayong maniwala sa bakas o lumpos. Okay?
Alam niyo yung bakas ulong po sa mga taga-Pangasinan, alam niyo yun. Yung 40 days, 40 days, saka ako sila magdiriwang dahil aakyat na yung kaluluwa sa langit. Pero pag hindi Christian yun, hindi. Sabi sa Hebrews chapter 9, judgment ka na agad. Ang Panginoon yun. Mayroon siyang kakayanan at mayroon siyang prerogative gawin yan kasi Diyos mo siya. And if you'll take 40 days to minister to the disciples, to prepare the disciples before His ascension, then that's it. Hindi mo pwedeng gawing ehemplo yon or magiging kumbaga instruction yon sa buhay ng isang tao. At tipong, 40 days, palutang-lutang yung spirito, kaya yung mga ibang pamilyang namatay, natatakot. Bakit? Kasi magpapakita pa si ganito. Hindi po totoo yun. Okay? Hindi po. Kasi may mga ibang mga Kristiyano, ay ganyan pa rin po. Yes, we remember yung mga loved ones po natin. Hindi masama to appreciate ang grasya ng Panginoon sa buhay ng mga kapatiran o mga pamilya po natin. But do not think na nandyan pa rin siya. Okay? Pwede natin, yes, we could, 40 days. Kung yun ang nakikita mong ministry point sa mga kamag-anak mo, i-gather mo sila, makapag-share ka ng gospel, then so be it. But hindi ho nagagaling doon sa kumakalat na perspective na lumpos o bakas. Hindi ko alam, ano bang difference ng lumpos at bakas doon sa spelling? Ang bakas ata is 1 year, tama ba? Ang lumpos ay 40 days. Hindi ko na maalala. Pero yan po ang ganyan. So again, 40 days. And so they have greeted their master, Lord, because they have seen and recognized that this person whom they were talking to is the master of all. He is the risen Christ. Imagine ko, hindi ko malubos maisip pag nandun po ako. For sure, pagmula po sa from head to toe, from head to toe, talagang, paano nangyari yun? Isang napakatinding milagro. And the fact na siya ay buhay, yan ay ebidensya, hindi may kailang ebidensya na ito nga talaga ay Panginoon. Itong kausap ko talaga ay talagang Panginoon ng lahat. And after that, mga kapatid, throughout the book of Acts, ang palagi na po magiging titulo palagi na ginagamit ng mga apostol ay ang salitang Lord. No? Pag kayo po ay may mga, alam niyo po, pag may mga Bible application po kayo, ginawa ko po yun. I searched the word Lord in the book of Acts and it has 105 matches in 99 verse. Ganun ho katindi ang ngayong tingin ng mga maraming disipulo na itong Panginoon na ito ay talagang siya ay Panginoon ng lahat. Siya talaga ay mayroong kakayanan at kapangyarihan sa buhay ng bawat nilalang, ng bawat tao. They have now seen that the power and authority of the Lord Jesus Christ is indeed true because they were actually relating to a person not dead but risen from the dead. Siya po ay totoo. Peter also in 1 Peter chapter 3 verse 15, sabi nga po ni Pedro, sabi niya dito, yung pinaka-leader po ng mga apostol, sabi niya, in your hearts, 1 Peter chapter 3 verse 15, in your hearts, honor Christ the Lord. Honor Christ the Lord as holy. Doon po pinapakita na ito nga po ang epekto ng kanila pong pagtingin, mismong pagtingin sa ating Panginoon. Buhay si Jesus. Siya nga po ay Panginoon. At bilang Panginoon, siya ay may otoridad. At the same time also, alam din po natin ang nangyari sa mga disipulo. Matthew 28, sabi po ni Kristo, all authority has been granted to me in heaven and on earth. Basically, sinasabi dito ni Jesus, wala na lalabas o wala ni sa loob ang hindi ko alam, ang wala akong kapangyarihan. Sinasabi ng Panginoon, lahat, magmula from A to Z and in between, I have all the authority. So ang Panginoon na sinasamba po natin, ang Panginoon na ating pong patuloy po na pinapakinggan sa pamamagitan ng kanyang salita, ay tunay na Panginoon na may kakayanan, may soberanya, may kapangyarihan sa lahat. Bakit mahalaga po ito mga kapatid? Listen to this. Since they knew they were talking to the Master who is all-powerful and all-knowing, then this is the right time now to ask that big question. So alam nila, ay hindi ito basta-basta. Itong tao, itong kausap ko, hindi siya minor-minor. Major-major lang. Alam niyo yung statement na yun, di ba?
Siya talaga, hindi gatin to, talaga Panginoon to. And so we would like now to ask this question. Kasi talagang siya naman talaga ang may kakayanan at may kapangyarihan. And that question now is this: Lord, curious, babalik na ho ba ninyo at tatagin nyo na ho ba ulit ang kaharian sa Israel? So the question now is this: how about the kingdom to Israel? At this point, that word at this time, it means, ito po ba talagang eksaktong panahon na ito? We're talking about specific time. At this point of history, Lord, buhay po kayo. Totoo po talaga na kayo po ay makapangyarihan. Kayo po ang Mesiya. And so dahil kayo po ang tunay na Mesiya, Lord, susunod na po ba kaharian po ninyo sa Israel? Okay? Are you following po the question? Are you following po dito po sa ating pong pagtatalakay? So alam ho ng mga disipulo na itong kausap nila ay nabuhay, siya po talaga ay totoo, at yan ay nagpapatunay na talagang siya ang Mesiya. At dahil siya ang Mesiya, lahat po ng mga pangako po sa lumang tipan ay matutupad sa Kanya. Yun nga lang, wala silang nakikitang kaharian na napapabilang sa Israel. And so they would now ask, Lord, dahil kayo po ay buhay, kayo po ay tunay, kayo po ang Mesiya, babalik na po ba ang kaharian? Babalik na po ba ang kaharian? Are you going to reestablish the kingdom now to Israel? Are you now going to set up? That is the word restore. The word restore means to set up again. Itaas ulit. I-reestablish ulit. And so the question po ngayon sa atin ay ito. So with me? Why did the disciples ask this question? Bakit ito ang tanong ng mga disipulo? What was in their mind about this word, about this phrase, the kingdom? Okay, the kingdom. Well, in the Bible, when we say kingdom, it refers to many things. And it word, kumbaga, sasala po yan sa sinasabi po nilang dalawa pong konsepto. We call it the universal kingdom of God, and it means His ultimate reign. His rule over all creations, over all history. Pag sinabi natin kaharian, ang Diyos ang naghahari sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, siya ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. He is the supreme ruler of all things. Sabi nga po ng isa pong manunulat that even the devil is God's devil. Ganun ho katindi ang kapangyarihan ng Panginoon. The earth is the Lord's and all it contains, sabi nga po ng salmista. Alam din po natin kung paano ang Panginoon sa kanya pong programa, sa lahat ng kanyang pagpaplano. Sabi nga po na aklat ng Proverbs, yes, maraming mithiin ang tao, but the Lord's plan will prevail. Ang Diyos ng Biblia ay hindi po siya Diyos na nagugulat o nasusurpresa sa nangyayari sa iyo. Ang Diyos ng Biblia, alam niya, even yung pagdapo, paghulog po ng ibon, mismo yung simpleng dahon. Ang Panginoon po, ang Diyos po ng Biblia ay ubod ng makapangyarihan. May isang puwersa, may isang tao, may isang pangyayari na lumampas sa isipan ng ating Panginoong Diyos, then this God would exist, would cease to be God. Titigil ang kanyang pagka-Diyos at that point in time kapag hindi niya alam o nakaligtaan niya o isang segundo biglang nawala. Yung isang segundo na yon, yung mga nangyari sa isang segundo na yon ay mas magaling pa kay God. Nalampasan nila si God. Pero hindi po ganoon ang sinasabi ng Biblia. And so when we refer to that word kingdom, it refers to God reigns over all the time, all the things na lahat ng bagay, lahat ng pangyayari, ang Panginoon ay mananatiling makapangyarihan sa lahat. But at the same time also, when we say kingdom, it refers also to what we call His mediatorial reign. Okay? Dito po papasok po yung mga nangyayari po in the Old Testament and even sa panahon po natin ngayon. Yes, totoo, marami po mga tao hindi pinaghaharian ng Panginoon. Di po ba? In terms of yung buhay nila, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Sa Old Testament, kapag ang Israel po sumamba sa Diyos-Diyosan, then they were not being reigned or being ruled by God. Dahil ang kanilang prinsipyo ay iba sa prinsipyo ng Panginoon. Tama po ba? Are you with me? Even in the book of Genesis, sa aklat po ng Genesis,
Mayroon pong salita na binigay po ang Panginoon kay Adan at kay Eva. Pagkatapos po nilikha ng Panginoon lahat, then you will have dominion over all creations. Ang panawagan ng mga kalalakihan ay tayo po ay mga managers, tagapangalaga, tagapamahala ng mga nilikha ng Panginoon. And some way po mga kaibigan, ang Panginoon, gumagamit po siya ng mga quote, mediators para ipalaganap ang kanyang kaharian. And throughout the Old Testament, marami po mga ibinigay ang Panginoon na pamamaraan para maipakita ang kanyang paghahari sa buhay ng tao. Kay Adan at kay Eva, no? Of course, ang konsyensya po natin, pumasok po diyan ang batas sa pamamagitan po ni Moises, ginamit ng Panginoon para tawagin ang pansin ng mga Hudyo para bumalik sa paghahari ng Diyos ay ang mga propeta, mediators. Ang Panginoon, may mga ginamit, may mga pinadala po siya para ipasabi sa mga tao, maniwala, palataya, magpasakop kayo sa Diyos na ito upang makita ninyong paghahari. And ultimately, the greatest, kumbaga, in terms of yung ipinadala ng Panginoon para ipakita sa atin ang paghahari ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kung saan ang paghahari ay hindi lang hupang labas. Ang paghahari ng Diyos ay nangyari po sa loob. Anong ginawa ng Panginoong Hesus? Di ba? Niligtas ka, hindi dahil sa nagbibigay siya ng magandang halimbawa, o gawin mo ito Fili, gawin mo ito dapat sumunod ka ngayon sa prinsipyo ni Kristo. Hindi lang yun. Kasi pag susunod ka kay Kristo sa panglabas, pero sa loob, hindi pa rin huya nagpapasakop kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, then, ang maglalabas po dyan ay good works lang. Moralistic ang tao. Hindi pa rin yan ligtas. So si Kristo, ang kanyang ginawa ay sa loob, palabas. Yun nga lang po, alam po natin, na balang araw, pagdating po ng takdang panahon, ang Panginoon, ipapakita niya His ultimate reign. Papakita po niya ang kanya pong pamamahala sa lahat ng bansa. At mangyayari po yan sa tinatawag po nating millennial reign na binabanggit po ng Revelations. If you look at the book of Revelations, there will be that time when the Lord will literally reign here on this earth. And that would be in Jerusalem. That would be in Israel. At marami po mga passages po sa Biblia na nagpapatunay po sa bagay po na ito. There will be a future literal kingdom where Jerusalem will be the seat of the Messiah's power and reign. And so, ang tanong dyan is may gap, may in-between. And that would be nung umakyat ang Panginoon at bago po yung reign po na yun. And that is what we call, of course, ang panahon po ng Iglesia ng Panginoon. Ang ginagamit po ngayon upang sa ganon pamahalaan ang kaharian ng Panginoon in His mediatorial reign ay walang iba kundi ang bawat Kristiyano, ang bawat mananampalataya sa atin. The church indeed is what the Lord uses to propagate His reign, His rule here on this earth. Ang Panginoon, ginagamit po niya ang mga mananampalataya para sabihin ang paghahari ng Panginoon, ang kaharian ni Kristo. Ang ginagamit po niya ay ang bawat isa po sa atin. Okay? Kung isipin po ninyo yung mga kapatid, okay, just to put it in perspective, and somehow, gusto ko pong ibaba po ito sa punto na, okay, ano ngayon yan, Pastor? Can you imagine po, no? Pinagkatiwala ng Panginoon ang kanyang paghahari magmula po sa loob palabas. Siyempre, ang tunay na pagbabago sa pamamagitan ng Ebanghelyo kay Kristo. Yung Ebanghelyo po na ito, pinagkatiwala po niya sa isang makasalanan, limitado, at minsan marami po mga excuses. Pero sa isang tunay na mananampalataya, pinagkatiwala po yan sa iyo. Kaya po hindi po natin makikita ang pagtunay na pagbabago dyan po sa palengke. Hindi po yan makikita. Ang tunay po na kaligtasan, hindi po yan makikita dahil lamang po sa mga philanthropic activities. Hindi po. Saan malalaman ang tunay na kaligtasan, ang tunay na ebanghelyo, kundi sa pamamagitan ng ministeryo ng Iglesia ng Panginoon. And that is what Jesus was preparing the church here. He was preparing na ang kaharian ng Panginoon, yes, mangyayari in the future, pero ito muna atupagin ninyo, you will be my witnesses.
ikaw ang magiging saksi, kayo ang magiging saksi sa bagay po na ito. Sulat niyo na lamang po, talking about the future literal kingdom of Christ, that would be in Zechariah chapter 12, chapter 13, at chapter 14. Sulat niyo na lamang po para sa bahay po ninyo, pwede niyo tignan. Isaiah chapter 9, 6 to 7, and that is His kingdom will remain forever. The promise of God to establish the people of Israel, Isaiah chapter 43. And even Jeremiah 33, verse 14 to 18. My point, brethren, is this. Listen to me. Yes, there is a sense that the kingdom of God is at the heart of every person who believes in Christ and repented of sins. But the kingdom of God also speaks of future kingdom in Christ who will reign and rule among His people. Yes, totoo po, ang kaharian ng Panginoon ay nangyayari po ngayon. May mga pangyayari sa buhay ng isang tao kung saan siya ay pinaharian ni Kristo. Mula nung ikaw ay nagpatira pa sa harapan ni Kristo at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, then naghahari si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? But there will be a time when the Lord will establish His reign here on this earth. At yan po ay nilatag po ng aklat po ng Revelation. Revelation ay nakikita po yan sa pagpapangkat doon sa chapter 1 na isulat mo, Juan, ang mga bagay na nangyari, ang mga bagay na nakikita mo, at ang mga bagay na mangyayari. And that is the outline of the book of Revelation. At parte ang Revelation chapter 20, literal na paghahari ni Kristo doon sa punto na ito yung mga bagay na mangyayari sa hinaharap. And so there will be indeed a literal presence of Christ here on this earth, that Satan will be bound for about 1,000 years. And Christ will set up His kingdom there in the city of Jerusalem. Still with me? So, pwede po? Okay pa ba kayo? You might want also to look at, nakikita rin po natin yan sa Jeremiah 31, 31 to 37. And so, brethren, go back po doon sa Acts chapter 1. Ito ang tanong, ito ang nasa isipan ng mga disipulo ng ating Panginoong Jesus. Nung tinanong nila, Lord, ibabalik na ho ba ninyo ang kaharian sa Israel? Are you going to reestablish the kingdom to Israel? Your kingdom, the kingdom that was promised in the Old Testament through the Messiah, where He will rule the nations through the people of Israel, particularly in the throne of Jerusalem. Yan ang nasa isipan ng mga mananampalataya na ito. Kaya nga po, mga kapatid, the kingdom to Israel, did God forget the nation Israel? Paul himself said no. Tinalikuran ba ng Panginoon ang mga Hudyo? Tinalikuran na ba ng Panginoon ang Israel? Did God exchange the church with Israel? And Paul himself defended that truth. Na hindi po bagong Israel ang iglesia, but actually, sabi ni Pablo, none. It is never be. Romans chapter 11, verse 1. Open your Bibles po, Romans 11, just to make a point. Sige po mga kapatid, buksan po natin ang Romans chapter 11 verse 1. Basahin ko po sa wikang Tagalog po, ano? Verse 1, sabi niya, ito ngayon ang tanong ko, sabi ni Pablo, itinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Salitang sariling bayan po dyan, talking about the ethnic Israel. Ang kanyang sariling bayan. In the Old Testament, His people, His nation Israel. Pag sinabi natin His people Israel, talagang ang mga Hudyo. A literal Israel, not a symbolic or spiritual Israel. And Paul said, hindi. Ako mismo ay isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. The fact that Paul mentioned that names Abraham and Benjamin, he was not referring to a spiritual or symbolic Israel. He was actually referring to a physical ethnic Israel. And so the question now is this, itinakwil na nga ba? The word itinakwil is, does the Lord cut off? That is the word cut off, is a very strong word.
Matindi hong pananalita, itinakwil. Sino sa inyo dito gusto marinig, itinakwil mo ako, tapos masaya at pumapalakpak? Hindi ho. The word itinakwil ay isang bagay ho na matindi. Has God despised? Has the Lord cut off the people of Israel, ang kanyang bayan? And Paul said, hindi. In verse 11 to 12, verse 11, it says, ito naman ang tanong ko ngayon, ang pagkatisod ba nila ay upang sila'y tuluyan ng mawasak? Has the Lord forgotten His people? And again, Paul said, hindi. Sa halip, dahil sa kanilang kasalanan, ang kaligtasan ay makakarating sa mga hintil upang mainggit ang mga Israelita sa mga ito. Bottom line, brethren, is this: there will be a future kingdom that belongs to Israel. There will be. And precisely also, that is the question of the disciples. Will you restore the kingdom to Israel? And the Lord Himself said, don't ask that question. That's a lie. Yan ba sinabi ng Panginoon? Sing with me? Tingnan ho ninyo ang Acts chapter 1. Sinabi ba ng Panginoon, ni-rebuke ba niya ang mga disipulo na ito? Of course, no. Of course, hindi. And so, brethren, the disciples were looking forward for that day when the Messiah will sit at the throne in Jerusalem and rule the nations. But Jesus answered, go back, Acts chapter 7, verse 8. Acts 7, sabi po, that will bring us to the second point, the present ministry of the church. Acts 7, sabi niya, Acts chapter 1, verse 7. But Jesus answered them, it is not for you to know periods of time or appointed times which the Father has set by His own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, in Judea, Samaria, and as far as the remotest part of the earth. So the disciples wanted to know the exact time or moment, but Jesus refocused them to something they need first to accomplish. Instead na sagutin ng Panginoon kung kailan, sabi ng Panginoon, no, it is not for you to know the exact time and even the moment. It is not even the chronos, the time, and the kairos, the season. Hindi mo dapat pag-aksayahan ng panahon, ito na, babalik na siya. Yan ang ginagawa ho ng maraming mga Kristiyano, di ba? Kinukumpute po nila kung ilan na numero. January 1, o may mga nangyari nga po noon, di ba? Binasi pa nga nila sa isang kumbaga, perspektibo. Sabi ng Mayan calendar, at marami mga Kristiyano nakialam din. Minsan nakikisaw-saw. Sabi ni Kristo, it is not for you to know the exact time, the chronos time, the specific time, not even the appointed times. But it is under the authority of the Father. Jesus did not reprimand them because they were telling a lie or exaggerating or presuming. At that point, kapag mali ang pananaw po ng mga disipulo, dahil nga, sabi nga po nila, kapag malapit ka na talagang umalis, nag-aahabilin ka, bawat, kumbaga, pananalita, mahalaga, di ba? Bawat salita, importante sa'yo. Kasi gusto mong makuha nung hinahabilinan mo. Kapag mali yung kanyang pananaw, sigurado, ikukorek mo siya. Hindi, mali yung sinasabi ko. Ganito, pagdating ko sa Baguio, tawagan mo ako, ha? Hindi ka susunod sa Baguio, tatawagan. Di ba may mga ganun tayong habilin? And so kung ang mga disipulo, mali ang kanilang pananaw tungkol sa kingdom, mali yung sinabi nila about the kingdom to Israel, at that point in time, Jesus would reprimand already these people. Kasi He wanted to make sure, ano ba ang gagawin ninyo? Habang wala ako, yes, nandiyan ang Banal na Espiritu, bago ako dumating, pagbalik ng araw, babalik ako, ito muna ang atupagin ninyo. Jesus did not reprimand these followers. Actually, He refocused them to what needed to accomplish. Anong dapat tapusin. They should not be preoccupied with knowing the exact time of Jesus' literal reign on earth, but instead, they should focus on fulfilling their call as witnesses of the gospel of Christ. Again, observe that pronoun you. The you there, of course, were the people who had come together. Binanggit po sa may verse 6, and they had come together. Kayo na mga nagtipon-tipon, and of course,
These people were followers of Christ. Mga Kristiyano ang kausap dito ni Kristo. That belongs of course to the church. At the same time, brethren, the effect of knowing the exact time of Jesus' return would make the anticipation of His coming pointless. Diba? Pag sinabi ni Kristo, ganito, ngayong araw na ito, darating ako. Sabi nga po ni Isaac Newton, kung di ako nagkakamali, doon sa amin po nga isang lesson po sa homeschool po namin. Sabi ni Isaac Newton, yung scientist na Christian, sabi daw niya ang pagdating ng Panginoon, kasi kinumpute niya, not so much to make a big deal out of it. Sabi niya, mga around 2040 to 2050. Can you imagine, no? Yung mga tao noon na 2040. Meron po isang palabas, nilagay po doon, Time Changer. I don't know if you have watched that movie, Time Changer. No, that's a very recommended movie sa mga estudyante ngayon. Sa mga mga teachers, pwede niyo ipanood yan, Time Changer. Parang nagkaroon po ng parang isang parang kunwari palabas that they wanted to compute kung kailan babalik ang Panginoon. And mayroon pong isang doon, sinabi niya, nilagay niya yung mga date, 2030, and then umabot sa 2040. Of course, we're not putting kumbaga puzzle dito. But if the Lord allows na ibinigay niya yung exact point ng kanyang pagdating, then bakit pa natin kailangan mapakinggan yung mga command ni Lord na anticipate His coming? Prepare for His coming. Or yung doktrina na sinasabing the imminent return of Christ, that would be irrelevant, di po ba? At ang tendency po ng isang tao ay ganito. Total, January 1, 2051 naman siya babalik eh. Gawin ko muna lahat ng gagawin ko, ano naman kalokohan. Tapos pag malapit na siya babalik, saka na ako magseryoso. Di ba? Yan ang tendency ng tao eh. Our heart is deceitful, di ba? Ganun din eh, kapag alam mo kung kailan ka mamamatay, di ba? Kung ang kamatayan mo ay, for example, January 1, 2025, ganun. Siyempre, talagang, Lord, sige, gawin ko muna kung ano yung mga pwede kong mga mating advantage ko. Magiging selfish muna ako, kasi total, mawawala na ako eh. And pagdating nung gabi na yun, bago dumating yung eksaktong January 1, talagang magre-repent ka na sa totoo, sa buong puso mo. Ganun ho ang tendency ng tao. And so hindi inalaw ng Lord na nasa kamay mo ang kamatayan at hindi rin ibinigay ng Panginoon ng exact araw para sa ganun sa pagdating niya. Kasi the Lord wanted you to prepare and anticipate. Because the Lord's return is imminent, sabi nga nila. And so brethren, it is not for ours. It is not kumbaga, our concern to busy ourselves looking at the exact doomsday. And that is according to the Lord, under the authority of God, the Father. Hindi po nasa kamay po natin ang araw, kundi nasa kamay, otoridad ng Panginoong Diyos. And this will give us a blessing and comfort. Amen? Because history, brethren, lies at the sovereign power of God. Praise God! Hindi po sa ating mga kamay ang pagbalik ng Panginoon. You don't need, kumbaga, meron din pong isang assumption na ang buhay po, ang karya ng Panginoon ay nangyayari po ngayon. Para dumating ang Panginoon, you have to share the gospel. Yes, the sharing of the gospel must be done by the church. But to use it as motivation for Christ to return, hindi, mali po yun. Meron po mga ganun po mga nagsasabi that you have to preach the gospel to all the nations and then Christ will return. Christ's return is determined based yan doon sa pag-share ng gospel. No? Pag lahat ng bansa naabot, babalik na si Jesus. But the Bible tells us that indeed Jesus will come according to the definite plan of God, according to the authority of God the Father. That means history is under the hand of God. And if you look at the world, brethren, this world seems out of control, di ba? This world seems parang wala na ho talagang pag-asa. But not with God. Not with God. People think they are powerful, di ba? May mga ilang po mga tao na they acted as Panginoon. They are nagpapangipanginoon sa kanila pong mga posisyon.
And somehow, pag ikaw Kristiyano, parang, Lord, buti na lang. Mas makapangyarihan ko kaya't mananagot yan balang ano. May mga politiko po na yan po ang kanila pong thinking. They would play as gods, thinking na walang nakakita, hindi sila accountable. Pero pag ikaw ay Kristiyano, alam mo that, sabi nga po ng Psalms, then I perceive their end. The moment you know that God is the ultimate, powerful, sovereign one, then lahat ng mga tao na hindi umaasa sa Kanya at nagpapangi-Panginoon, babagsak eventually. Darating ang panahon na yan. Brethren, evil people may prevail and dominate, but not with God. Hindi po sila tatayo sa Panginoon. God remains to be the ruling power of all the universe. He knows what He's doing, and He will accomplish that which glorifies Him and His reign. And so, brethren, this truth that hindi mo kailangang pag-atupagin yung eksaktong oras, eksaktong panahon pagdating ng Panginoon. Bagkus, nasa kamay ng Panginoon yan, that will bring us courage and hope and even, brethren, boldness. Na kahit hindi ka man pakinggan pagdating sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. May mga times, konti ang following mo. Lalo na, alam mo na itong bagay na ito ay kailangan niyang pakinggan. Some people would reject Christ. They would demean Christ. But because of the truth, yes, history is under the authority of God. Then you should take courage, brethren, because, praise God, our God is still reigning. Psalm 48 verse 14, sabi niya, this is our God, and our God forever and ever, He will guide us forever. Mga kapatid, ang Panginoon po natin ay nagahari pa rin. Siya ay makapangyarihan. And so going back sa Acts chapter 1 verse 8, brethren, and so ano dapat ho nating kabisihan? Anong sinabi ni Jesus? Gusto ng mga disipulo, saan yung kaharian? Asan na yung paghahari po ninyo, Panginoon? Ibabalik niyo na ba sa Israel? Sabi ng Panginoon, hindi mo yan dapat pagsumikapan. Hindi mo dapat yan atupagin na alamin yung eksaktong oras. Instead, sabi po ni Kristo, Acts chapter 1, verse 8, but instead, you will be my witnesses. You will be my witnesses. In Matthew 28, sabi niya po ni Kristo, and go and make disciples of all nations. In Mark 16, verse 15, that although ito ay addition, sabi po ni Jesus doon, na nilagay po sa Mark 16:15, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Now listen to this, brethren, mahalaga po ito. You will be my witnesses. Make disciples. Brethren, may I remind you, may I remind each one of you, all our ministry efforts and even your own personal action must be evidenced with the reality of disciple making. Ulitin ko po, all our ministry efforts, ibinaling ni Kristo, you will be my witnesses. Great Commission, lahat po dapat na nangyayari sa loob ng iglesia, lahat dapat ng takbo o ginagawa po natin sa loob ng ministry po natin, even yung buhay mo bilang Kristiyano, kung sinasabi mong Kristiyano ka, kapatid, kaibigan, dapat ang buhay mo, it must be evidence with the reality of disciple making. Hindi yung tipong pagkatapos mo ng Sunday service, naiiwan yung pagiging Kristiyano mo dito. Naiiwan yung pagiging testigo mo dito, kapatid. No! Kung saan ka nilagay ng Panginoon, could be in your place of work or business. As a student, kung ikaw ay estudyante, then the Lord, in His sovereign grace, ordain you to be His faithful and persevering witness. Amen? And so, alam niyo mga kapatid, matindi po itong hamon na ito kasi marami mga nagsabing Kristiyano, magugulat ka na lang, ay sir, Christian po pala kayo. After 20 years na magkasama kayo sa trabaho, ay ko lang na-realize, Christian po pala kayo. Ano nangyari sa pagiging witness mo? May mga iba sa atin, di ba? Nagulat ka, yun pala, kabilang pala siya sa church na yan. Pero kita-kita mo yung buhay, naku, nangingigarilyo pa rin yun eh. Yan ang talagang bagay na talagang patuloy na i-remind po namin noon sa Philex Mines kasi masyadong close yung community.
ang bilis mahatak yung mga nagsabing Kristiyano sa pagiging Kristiyano, pero nagkakaroon ng kompromiso. So ang tingin na ng mundo ngayon, walang pinagkagaran yung mga born again na yan kasi alam ko naman yung buhay niyan eh. Amen? Eh ganun din po sa panahon natin ngayon. Marami mga nagsabing church, pero mas kanila pong prioridad yung influence. Ayan po ang problema kapag din po, tipong yes, you wanted to insist about the reign of Christ to the point of putting that truth in the extreme. Diyan po yung tendency na tinatawag natin dominion theology. You put the influence of Christ by force. Dapat pag ikaw ay Kristiyano, dapat influensyado tayo. So bawat isa sa inyo, dapat kumandidato. Dapat prominente kayo doon sa munisipyo. Kapatid, hindi po persahan ang ating pong pag-ibanghelyo. I believe that the proclamation of the gospel is through persuasion pa rin. The book of 1 Corinthians, Paul said that we convince you. No, we come not in terms of force, but the proclamation of the word. Yes, there will be a time that all sovereignties will be subservient. No? Magsasubmit po talaga sila sa pagiging Panginoon. Philippians, all these will bow to Christ, even Satan. That would be by force. Pero darating sa ibang araw po yun. That would be a literal reigning Christ. Darating siya, lahat ng tao, whether you like it or else, luluhod ka sa Panginoon. Pero ngayon, we do it by persuasion pa rin. We do it by reason. We present propositions about Christianity. At tanggapin man nila o hindi, they will be accountable sa Panginoon. But hindi po intention ng Panginoon na tipuin, kunin mo yung kwelyuho ng tao, tanggapin mo si Jesus or hindi. Yan ang problema, kaya nga doon sa tinatawag nilang crusades, di ba? Eh, galit na galit ang mga Muslim po sa mga Kristiyano. Ang tingin nila sa lahat ng Kristiyano, ay, mamamatay din yan eh. Kaya nung tinatapat, sasabihin nila kayo mga Muslim, pinapatay mga Kristiyano, ganun din ginawa nyo noon eh. Kasi hindi po talaga yon ang paraan ng Panginoon pagdating sa pag-ibanghelyo. They took it by force. That's dominion theology, and that theology is hindi po siya biblical. Ang sinasabi po dito is, be a witness. And being a witness is demonstrate the life of Christ in your life and proclaim the word of the gospel to others. It is not you who would change the person, it is God. Amen? So malaking impact po yung sinabi po ng Panginoon. You will be a witness. And that witness, of course, is to testify. The word witness means to testify. It is that word martyr. Aba, the word martyr means hindi po yung tipong pagod na pagod ka na sa pamilya, pagod na pagod ka na, napaka-martyr mo naman. Of course, mayroong implication na nag-witness na kasi yung problema, kaya martyr mo kami. The word martyr, it means a person who could give credibility to something. A person who claims something to be true. At tayo bilang mga mananampalataya, we are claiming that this Jesus indeed is the Lord of all. And we claim it and we testify. We testify. And that is the word witness. Isa na ba yung notes ko? Nawala. Ayan. Word witness. Yan ang ginagawa po ni Pablo sa 1 Corinthians 15, 1 to 11. We don't have time po to look at these verses. But yung sinabi po ni John, 1 John chapter 1, 1 to 2, sabi niya doon, sabi ni Juan, listen to this, 1 John chapter 1, verse 1 to 2, sabi niya, that which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we looked upon and have touched with our hands, concerning the word of life, concerning Jesus, the life was made manifest. Of course, that's Jesus, the incarnate Christ. Sabi ni John, we have seen it and we have testified to it. We have testified to it. And we proclaim to you the eternal life which was with the Father and was made manifest to us. Brethren, we are to be witnesses. The word martyr, sabi po na isa pong commentary, sabi niya doon, it is one who avers and who can aver what he himself has seen or heard or knows by other means. A one who testifies that this claim is true. Amen?
And again, mga kapatid, babagulit ko natin sa ating pong buhay ito eh. Kasi para hindi po siya maging impormasyon lang. Do you really believe in the gospel? Are you convinced sa puso mo na si Kristo ay Panginoon at tagapagligtas? Kung sinasabi mong Kristiyano ka, talaga bang ikaw ay nagpasakop kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at nararanasan mo yan sa buhay mo? Because again, mga kapatid, you could not witness, you cannot testify something that is not true of you. Di ho ba? Kaya marami pa nga nagsasabing Kristiyano, ang labnaw-labnaw ng buhay. Kaya nga mayroon tayong sinasabing professing Christian, di ba? When we say professing Christian, a person who professes by mouth na siya ay Kristiyano. But wait a minute, kaping mainit, tignan mo muna natin. Examinin muna natin, yung claim po niya, tunay ba? At ang basihan ng pag-claim niya, kung totoo yan, salita ng Panginoon. Una, kilala ba niya talaga si Kristo ng Biblia? Pangalawa, naniniwala ba siya na siya ay makasalanan at wala siyang kakayanan? At nakikita niya ng kaligtasan ay sa biyaya ng Panginoon lamang kay Kristo lamang. Kung talagang Kristiyano yan, nakikita ba niya talaga ang pamumuhay ng may kabanalan? Ephesians chapter 1, you've been called, you've been predestined to be holy and blameless. Ephesians chapter 4, walk in a manner worthy of your calling. Kita ba sa kanya ang buhay ng Banal na Espiritu sa pamagitan ng mga prutas ng Banal na Espiritu? Love, joy, peace, patience, gentleness, goodness, and self-control. Di mo ba? Nakikita ba ang mga katangian na yon sa buhay niya? At panglima, meron ba siyang masidhing pagnanais na ibahagi si Jesus sa iba? At pangatlo, minamahal ba niya ang minamahal din ni Kristo gaya ng iglesia? Kaya sa Kristiyano na walang pakialam sa church, malaking question yun. Sasabihin mong, love mo si Christ pero ayaw mo yung kanyang katawan? Imagine po, isang mag-asawa, gusto ko yung mukha mo. Nilagay, pinicture lang kita, nilagay ka sa wall eh. Pero yung gali mo, yung mismong, at ikaw mismo, ayoko yan. Yung mukha mo lang gusto ko, yun lang pinakasalan ko. Hindi. Can you imagine po yung implikasyon po sa mga taong ganon? Ano magiging tingin ng mga maraming hindi Kristiyano? Sabi nilang, mahal niya si Kristo, pero wala siyang pakialam sa ibang mga Kristiyano? Minamalit mo yung sinakripisyo ng mga Kristiyano noon kung saan namatay sila para sa ibang mga kampalataya. Minamalit mo yung mga ibang mga martir kung saan kahit sila mismo sinakripisyo nilang buhay nila para itaguyod ang iglesia. Isa po sa napakaganda hong kwento po ay si Polycarp, kung kilala po niyo siya. I don't know kung siya po yun or si Irenaeus, but sabi 18, matanda na po siya. Sabi niya doon, papatayin na ho siya dahil magmamartir na. Sabi niya, sa buong buhay ko, tumanda na ako dito, hindi ko nakita na nagpabaya ang aking Panginoon. Sa tanda ko pa naman siya itatakwil. Imagine po yung ganun pong conviction po because they love Christ and they love the church. Kapag kasi sinabi po ni Polycarp, hindi talaga totoo si Kristo, anong impact yan dun sa mga tagasunod niya? And so, brethren, we are witnesses. We need to testify. And so again, my question is, how are you, brethren, in terms of your conviction of the gospel at kumusta ka kapatid sa buhay mo pagdating po dyan sa labas? Ikaw ba ay Kristiyanong ninja? Sabi nga nila, ninja Christian? Tipong walang nakakaalam, ako lang, this is between me and the Lord. Hindi ho yun talaga. And so, brethren, the mention of the places also refers to how the gospel spread based on Luke's intention. Go back sa Acts chapter 1, verse 8. And so you will be my witnesses in Jerusalem, and Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Some would say also na, sabi nga po nila na, I don't know kung mayroon kayong libro na Back to Jerusalem. That book is a good book in terms of history, how kumalat ang salita ng Panginoon sa iba't ibang lugar. At meron silang tinatawag na Back to Jerusalem, from Jerusalem to Jerusalem, sabi nga nila. But the problem of that book, kung maingat lang po kayo, ay ganito. Ginawa ko nila, tipong compartmentalize nila ang gawain ng Panginoon into 3 places. But kung titignan nyo ang Acts chapter 1 verse 8, that's basically the story how the gospel expanded. Ano nag-umpisa. But it does not mean kapag mayroon tapos na yung gospel saturation sa Jerusalem, tapos na sa Judea naman, Samaria. Mas mayroong kailangan na isang taong ibanghelyo sa Jerusalem. Hindi pwede kasi tapos na dyan eh. Hindi po yung invitation po ni Pablo, ni Lucas I mean.
Pagtapos na sa Judea and Samaria, to the ends of the earth na. Okay, doon na. Mga Gentiles na. Paano yung mga Hudyo? Hindi na. Tapos na sila eh. Hindi. Ibanghelyo mo pa rin. Luke was making a kwento, nagbibigay ng kwento paano nag-umpisa itong mga gospel expansions na ito. But it does not mean na hindi pa rin mangyayari yung simultaneous ministry in Jerusalem, in Judea, and of course to the ends of the earth. Bakit ko ito sinasabi? Kasi pag ang thinking po natin, tapos na si Jerusalem, dahil nandiyan na si Judea. Tapos na si Judea, kaya nandun na sa remotest part. Yan ang nangyayari po sa mga maraming missions activities ngayon. Na kinalimutan, even yung mismo, huwag na dyan. Kasi saturated na yan yung San Carlos. Wala na yan. Huwag ka na mag-mission dyan. Dapat, doon na sa abroad lahat. For the meantime, hirap na hirap yung church mag-provide. Bakit? Kasi dapat abroad lahat. Balance na ho. We could do missions work both abroad, yes, to the quote-unquote unreached people group, but at the same time, do not forsake your neighbor's ministry or your what we call backyard ministry sa guiding light term. Yes, simultaneous yan. Kaya nga nung umalis ang mga apostol, napunta po sila sa Samaria, ongoing pa rin yung pagpapatibay sa church sa Jerusalem. Nung si Pablo pumunta to the ends of the earth, nangyayari pa rin po yung pag-ibanghelyo po ng mga ilang po mga Kristiyano sa lugar po ng Judea. By the way po, actually si Pablo nga, nagre-report pa rin po sa mga apostol, lalo po nung kanila po inayos yung problema po sa mga hintig. So ingat lang po tayo, we do not compartmentalize our ministry in terms of location. We do it simultaneously. Kasi in our church, the blessing sa church po natin, we have our backyard missions among the other ethnic groups. Mayroon tayong church planting na nangyayari po even sa Pangasinan, na hindi rin naman po natin sasabihin na, hindi, dito na lang tayo. Huwag din natin i-despise yun. Huwag natin kalimutan din yun. We still share the gospel abroad. We partner with indigenous people like Pastor Morris. And even we send missionaries po abroad. Amen? And so we can do it simultaneously, mga kapatid. Amen po? So with me? So we should be witnesses. So the ministry of the church, the present ministry of the church is not so much to look at anong oras na, anong time na, dapat darating na si Jesus, kailan ba? I-compute natin. Hindi yun ang sinabi ni Jesus. Sabi niya, be my witnesses. Testify about me. Be convinced yung tinanggap mo ay totoo. At pangatlo ay ito, the promised return. Verse 9. Basahin pa po natin. Malapit na po tayo. Verse 9. And after he had said these things, he was lifted up while they were watching, and a cloud took him up out of their sight. And as they were gazing intently into the sky while he was going, then behold, two men in white clothing stood beside them, and they said, Men of Galilee, why do you stand looking in the sky? This Jesus, who's been taken up from you into heaven, will come in the same way as you have watched him go into heaven. After he had said these things, that phrase tells us that the Lord instructed intently, deliberately these disciples. He instructed them about His Word, about His Gospel, about His truth. For about 40 days, gaya po na sinabi ko kanina, the Lord prepared the disciples, the apostles, 120 to be exact. The Lord instructed them. And sabi nga po ni Lucas, then He was lifted up while they were watching. The Lord was lifted up. Now, the word lifted up can be also translated in terms of taken up. The Lord was taken up, and the word taken up could mean exalted. The Lord Jesus Christ was exalted in heaven. Inilukluk po siya, umakyat po siya sa langit. Umakyat po siya sa Panginoon. Bumalik po siya kung saan po siya. Jesus was lifted up, and sabi nga po ni Lucas, and a cloud took him up and out of their sight. Fascinating po yung phrase po na sabi niya, they were watching. Can you imagine po again, put yourself sa mga disciples. This is happening at the Mount of Olives. Ang Panginoon habang siya nagtuturo, could be, after ito pong final instruction niya na ito, and then pabalik po siya sa langit.
Literally, he was taken up. That means talagang umakyat po siya. Hindi po siya biglang, sana. He was really taken up. He was exalted. That word means he was put high. Tinaas. Ibig sabihin, umakyat talaga ang Panginoon. I don't know, may iba siguro sa inyo, naglalaro. Pagka nasa Pilipinas ka, umakyat si Jesus sa Jerusalem. I don't know, hindi ko na masasagot ko yun. Pag umakyat siya, parang, di ba, pag umiikot, I don't know. But ang point dyan, umakyat po siya sa langit. He was taken up to heaven, and that's what the Bible is saying. That's plain and simple. But ito po ang gusto ko pong ma-observe ninyo. Habang nakikita ng mga apostol na umakyat po siya. Kung ikaw nandoon, itong si Kristo na ito nabuhay, tapos ngayon, bakit ako siya sa langit? Can you imagine po? Umakyat ang Panginoon. That was actually an added affirmation that this person is really the Christ. Kung ikaw din yun, ewan ko na lang kung ikaw nakakita sa Panginoon buhay, umakyat sa langit, ewan ko na lang kung hindi ka matapang sa Ebanghelyo. Di po ba? Inalaw ng Panginoon yun na ipakita sa mga disipulo na umakyat siya sa langit para sa ganun patunayan siya ay talagang totoo at para mas lalong palalimin ang conviction ng mga mananampalataya na ito. Kasi ang kanila pong kakaharapin, matindi ho, maraming mamamatay. Halos lahat po ng mga apostol minartir. And so they need an affirmation visibly. Oh Lord, babalik po kayo. Kasi bakit kayo babalik? Itong kamatayan na ito, harapin ko yan, Lord. Kasi alam ko babalik kayo. Bakit? Kasi nakita ko kayo bakit sa langit eh. Alam ko, Panginoon, totoo po kayo eh. So that is indeed added power. And by the way, in Acts chapter 1 verse 8, sabi ni Christ, and you will receive power. You will receive power. Well, that power, it doesn't mean na power is just in terms of the Spirit will provide power. Yes, and the Spirit will give us boldness, give us wisdom. It's the Spirit of truth. But I believe that power is the Spirit Himself. That's the greatest power. That's the greatest dunamis. The word power there is dynamite. The greatest power to a believer is that he is indwelt by the Holy Spirit. Kapag ikaw ay Kristiyano at nasa iyong banal na Espiritu, ikaw ay may kapangyarihan dahil nasa iyong banal na Espiritu. Matapang ka. Kaya pala, ang isang tao na wala kay Kristo, wala sa kanyang banal na Espiritu. Paano yan magiging testigo? Ihuba. No? And of course, sabi po dito sa may verse 9, when these apostles, the disciples saw that Jesus was taken up to glory, that was an added power to the disciples' boldness to proclaim. They saw Him clearly and visibly going to heaven. Amen? I'm sure po naiintindihan po ninyo. Can you imagine po yung grabe hong conviction na yun? Lord, matapang po kami. Tunay, Panginoon, ibabahagi po namin ang salita po ninyo. Kasi nga, kita namin eh. O sa atin, of course, we believe by faith. Di man ho natin kita, visibly ang Panginoon, but this is what the Word of God says. At dahil ito ay salita ng Panginoon, then of course, the Holy Spirit gave us the ministry of illumination para maintindihan at tanggapin po ito. Di po ba? Not only that, in verse 10, it says, and as they were gazing intently, behold, two men in white clothing. Those two men actually were angels, the ministering angels, and they sent the message. And the message indeed is what they deliver. Sinabi po ng mga anghel na ito, verse 11, they said, Men of Galilee. Men of Galilee. Referencing to the new leadership of the newly born church. Men of Galilee, not particularly dahil ang mga kausap lang na mga anghel na ito, mga mga Galilea. But of course, they are representing the whole church. Particularly, of course, as leaders, sila po ang in-address, representing the whole congregation. At sinabi po ng anghel, oh, Men of Galilee, why do you stand looking into the sky? Bakit pa kayo nakatingala? At ito pong tanong na ito, napaka-Pinoy, di ba? Tayo rin po, di ba? Pagka meron tayo na, tingin pa rin hanggang gano'n. Diba? Meron tayong mga galing gano'n eh. Pagka nakatingin lahat, titingin din. Why do you stand looking into the sky? And the angel said, listen to this. This Jesus who has been taken up from you into heaven
will come in the same way as you have watched Him go into heaven. The promise is this Jesus. And you observe that, ito pong salita, this Jesus, not any kind of Jesus. Hindi po kung sino-sinong Jesus. Hindi po anino ni Jesus ang tinutukoy ng anghel. But this same person. Okay? Mahalaga po yun, mga kapatid. Kasi pinalalahanan po tayo ni Pedro at maging kay Pablo, kapag may lumapit, lalo kay Juan, kapag may lumapit na siya si Jesus, nandito na ako, ay, mga kapatid, baliwalain nyo yung ganyang claim. And si Apostol Kibuloy, di ba? He claimed to be the Son of God. Ngayon, nagtatago. Ngayon, nilagtad ng Panginoon. At marami po mga nagpuproklaman mga Jesus. Part of leadership po ng mga malalaking mga iglesia. Na tipong sila ay nagpaumpisa ng kanyang doktrina at sila sinusundan, mga kapatid, hindi po yun ang mga tunay na Panginoong Jesus. This Jesus will come back and this person will save us. This same Jesus who has been taken up, who was exalted into heaven, who was ascended into heaven, will one day come again. And so mga kapatid, the promise, the particularity of the promise is this. Ang Panginoong Jesus, na makikita po natin sa kanyang salita, sa salita ng Panginoon, ay parehong Jesus na babalik. At makikita rin po natin yung particulars din po ng pangako na ito. No? He will come in the same way as you have watched into heaven. Kung paano po siya umakyat, babalik din po siyang pareho. And I believe po, literal po yung sinabi po ng anghel. And part po doon ay ang pagbumalik ang Panginoon, it could mean also He will be back at that place where He ascended, and that place is Mount Olives sa Jerusalem. That's why I believe and we believe also na sentro po sa programa po in the future days ay wala iba kundi Israel. For your information po ay I think papasok na po sila sa Rafah. Okay, the last frontier po ng Hamas is the Rafah. At medyo matindi ho doon. Brethren, Jesus will come back. Amen? Our Lord will return. And we must anticipate. And while wala pa po ang Panginoon at nandito po tayo, ano ang ating pong dapat atupagin? Be witnesses for Christ. Open your Bibles po, last na po ito. The promise of Jesus that He will come back. Open your Bibles, Revelation chapter 22. Sabi ni Jesus po, sa Revelation 22, sabi po sa may verse 6, and He said to me, these words are trustworthy and true, and the Lord, the God of the spirits of the prophets, has sent His angel to show His servants what must soon take place. And behold, listen, take notice, take this seriously. Yan ang salitang behold. Listen, I am coming soon, and blessed is the one who keeps the words of the prophecy of this book. And again, brethren, nagtaw po tayo sa may verse 16. I, Jesus, have sent my angel to testify to you about these things for the church. I am the root and the descendant of David, the bright and morning star. And in verse 20 says, He who testifies to these things says, surely I am coming soon. I am coming soon. The Lord, brethren, is coming soon. And while we are waiting for Him, while we are anticipating for His return, be faithful witnesses. Amen? Be faithful witnesses. And next Sunday po, titingnan po natin paano inihanda ng Panginoon para maging tapat na testigo ang mga apostol by even mentioning about the 12 disciples by adding another one, and that is Matthias. Titingnan po natin yan next Sunday. Manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa salita po ninyo. Salamat po, Panginoon, sa kwento po, paano niyo po inumpisahan ang pagkapalaganap ng inyo pong ebanghelyo. Lord, kami po na mga anak po ninyo, wala po kami pong ibang mensahe na ipapalaganap sa mundo, kundi ang mensahe tungkol sa ebanghelyo kay Kristo. Ang ebanghelyo, Panginoon, tungkol sa inyo pong buhay, kamatayan, at sa inyo pong muling pagkabuhay, at maging ang inyo pong kaharian, Panginoon, ang inyo pong paghahari. Salamat po, Panginoon, kayo po ay babalik.
Habang Panginoon, hinintay po namin po ito, Panginoon, pagkaingatan niyo po ang aming po mga testigo. Pagkaingatan po ninyo ang aming po mga buhay, Panginoon. Kung may mga iba sa amin, Panginoon, ay maaaring sablay pagdating po sa aming po mga testimonies. Help us, Lord God. Lord, you are indeed our salvation, Lord God. You are our Savior. And you are our greatest treasure, Lord God. Help us, Lord God, to testify, to witness, to prove our claim, Lord God, that you are indeed our Savior, not just in terms of our profession, but also, Lord God, in terms of our deed, in our works, Lord God. Help us, Lord God, to walk in a manner worthy of our calling as believers, to seek you, Lord God, with all our hearts, Lord God, and to seek also others, Lord God, for Christ. Salamat po. And again, Lord God, we thank you for the ministry of publication. Thank you, Lord God, for their ministry. We pray, Lord God, that Acts 1 verse 8 will be indeed their verse. And continually, Lord God, making such good articles, Lord God, about the gospel, about your kingdom, about your church, about Christianity, Lord. So much so, Lord God, that people will be drawn, Lord God, to you. Salamat po.